It is January 2026. 2 years ago, halos hindi ka makakalabas ng bahay nang hindi naririnig ang pantropiko o salamin-salamin. BINI was everywhere. Sila yung tinaguri ang nation's girl group at feeling natin noon, invincible sila. Walang makakapigil sa pagsikat nila. But fast forward to today, iba na yung ihip ng hangin. If you scroll through TikTok or X right now, makikita mo yung mga comments na nalalaos na ba ang BINI o tapos na ba ang hype? Parang biglang nagbago ang tingin ng tao. From being the darlings of the Philippines, naging target sila ng sunod-sunod na bashing, issues, and scandals throughout 2025. And let's be honest, 2025 was messy. Sobrang messy. We saw them sell out the Philippine Arena for 3 nights, a historic achievement, pero nakita rin natin silang mag-issue ng apology statements left and right. May mga privacy issues, may mga jokes na hindi nag-land well, at may mga rumors na sumubok sa katatagan ng fandom. So sa video na ito, hihimayin natin lahat yan. We are going to talk about everything. Ano ba talaga ang nangyari sa viral video ni Johanna? Ano yung naging reaction sa dating rumors ni Aya? At higit sa lahat, sasagutin natin ang tanong na bumabagabag sa lahat. Is BINI really fading? Or are they just evolving into something bigger than we expected? If you're a Bloom or just a casual observer na confused sa mga nangyayari, you need to watch this. This is the full story of BINI's survival. Unahin natin yung pinaka-main topic, laos na daw. Bakit ba sinasabi ng mga tao to? Simple lang, nasanay kasi tayo sa viral level ng fame nila noong 2024, yung tipong bawat galaw nila trending. But here's the reality of the music industry. Virality is not permanent. Hindi pwedeng forever nasa peak ka ng hype cycle. Ang nangyayari ngayon sa BINI in 2026 is not a downfall. It's called stabilization. Let's look at the receipts. As of early 2026, BINI still has around 2 million monthly listeners on Spotify. Oo, mas mababa yan sa peak nila noon. Pero 2 million loyal listeners is still massive for a local P-pop group. Ibig sabihin, nagstay yung core audience nila. At kung pag-uusapan naman ang pera at ticket sales, dyan mo makikita na malayo sila sa pagiging laos. Remember the Grand BINIverse concert? They sold out the Philippine Arena, hindi lang isang gabi, kundi 3 sunod-sunod na gabi. That's 55,000 seats per night. Wala pang ibang P-pop group ang nakagawa niyan. Plus, they topped their BINIverse World Tour 2025 with over 65,000 attendees worldwide. From Dubai to Los Angeles, pinuno nila yung mga venues. So financially speaking, BINI is bigger than ever. Pero bakit ang dami pa ring haters? Bakit ang daming nagsasabing nagbago na sila? It's because the wholesome image that we loved in 2024 got shattered by a series of controversies in 2025. Isa-isahin natin yung mga issues na ito per member para maintindihan natin kung bakit nagkaganito ang public perception sa kanila. Ang pinaka-turning point talaga ng image nila was the viral video scandal noong May 2025. Ito yung moment na na-realize ng public na, wait, hindi pala sila perfect. Sa video na kumalat, makikita si Joanna na nakaupo sa couch habang yung mga kaibigan nilang lalaki, sina Ethan David at Sean Castro, ay nagjo-joke sa likod niya. The guys were simulating a dry humping motion. Medyo bastos tignan, lalo na para sa isang idol group na may image na wholesome. Pero ang mas nagpagalit sa netizens ay yung reaction ng girls. Si Joanna, as the leader, narinig na nagsabi ng, "Huy," nung na-realize niya yung ginagawa. Pero tumawa siya after. For many fans, disappointing yun. In-expect nila na sasawayin niya agad or maging strict siya kasi nga leader siya eh. Mas lumala pa yung issue dahil sa mga narinig sa background. Si Stacy nagsabi ng, "Ganun yung ginagawa niya kay Ashley, sinasabunutan." This line was shocking for a lot of people. Bigla kasing nagkaroon ng sexual undertone yung usapan. Imagine, yung Kikay and princess image ni Stacy, biglang narinig na nagjo-joke about rough stuff like hair pulling during intimacy? Still, the damage was done. Joanna, Colette, and Stacy had to issue a public apology via Star Magic.
Inamin nila, nagkamali kami. This was a humbling moment. Tinanggal nito yung idol filter at pinakita na sa totoong buhay, nagbibiro sila ng ganon. For some, it made them relatable. Pero para sa iba, it was squammy or inappropriate. Ngayon, punta naman tayo kay Aya. Kung yung ibang members ay nabash dahil sa sarili nilang actions, si Aya naman ay naging biktima ng environment niya. Last year, umuwi si Aya sa Cebu para magpahinga. She went to a bar to unwind. Pero may lumapit na lalaki, si AJ Fernan, na sobrang lapit sa kanya at parang ini-invade na yung personal space niya habang nagvi-video. Kitang-kita sa mukha ni Aya na hindi siya komportable. Napilitan siyang mag-post ng statement begging people to respect us as human beings. Ang bigat nun, di ba? Kailangan mo pang pakiusapan yung mga tao na tratuhin kang tao. At hindi lang yan, naging hot topic din ang love life niya. Nakita siyang nanonood ng PBA games ng Rain or Shine at nalink siya kay Kailan Tiongson. Agad-agad, nag-assume ang mga tao na dating sila. The internet became toxic. May mga fans na nagalit, feeling nila tinalo sila or binetray sila ni Aya. Kailan eventually clarified na friends lang sila at nag-meet sa church, pero he specifically asked fans to respect Aya's personal life. Dito lumabas yung dark side ng fandom, yung possessiveness. Gusto nila sa kanila lang ang bini. Bawal mag-boyfriend, bawal lumabas. It's a suffocating pressure for Aya, who is arguably the most private member. Si Maloy naman dumaan sa matinding emotional roller coaster. Sa isang documentary, naging vulnerable si Maloy at inamin niyang may PCOS siya. Iyak siya ng iyak kasi natatakot siya na baka hindi siya magkaanak in the future. It was a very human moment. Pero ano ang ginawa ng isang nurse sa Cebu? Minok siya online. Sinabihan siyang OA daw mag-react. Imagine medical professional ka tapos ganyan ang attitude mo sa patient confidentiality at mental health? Sobrang laking issue nito to the point na nag-apologize yung Chonghua Hospital. Tapos nung Typhoon Christine, habang nagpe-perform ang Bini, hindi alam ng tao na sobrang worried si Maloy kasi trapped ang family niya sa baha sa Batangas. She had to smile on stage habang hindi niya makontakt ang pamilya niya. Dito natin nakita na hindi biro ang maging idol. You have to set aside your personal pain para lang ma-entertain ang fans. Let's quickly talk about the other members. Si Colette naman, laging tinatawag na anger from inside out kasi matapang daw sumagot at laging nakasimangot. Pero madalas nami-misinterpret lang yung Bisaya tone niya. Prangka siya, yes, pero hindi siya galit. Unfortunately, dahil Manila-centric ang media, nagmumukha siyang suplada sa paningin ng iba. Pero for me, siya yung pinaka-authentic. She defends the girls when no one else will. Si Mika naman, nabash dahil sa pag-e-Ingles. Tinawag siyang konyo at maarte. She had to explain na kaya siya nag-e-Ingles ay para hindi siya mabulol sa kamera. Naging issue din yung pagiging nonchalant niya or yung pagiging tahimik. Akala ng iba, wala na siyang gana or attitude problem na yon. Pero inamin ni Mika na takot lang siyang magsalita kasi bawat buka ng bibig niya, ginajudge siya. And Gwen, grabe yung safety issues niya. Umabot sa point na kinakatok sila ng fans sa hotel room nila para magpa-picture. Wala nang respeto sa privacy. Her mom, Tita Malu, literally had to threaten legal action para lang tumigil ang mga stalker. So, paano hinandle ng Star Magic ang lahat ng to? Napansin niyo ba na nag-iba na ang strategy nila? Dati, tahimik lang sila. Ignore the bashers. Pero nung late 2025, lumaban na sila. Nag-file na sila ng kaso sa NBI laban sa mga gumagawa ng deepfake videos at malicious content. Ang narrative nila ngayon is, tao lang kami. Every time may issue, ini-emphasize nila na hindi robot ang Bini. Nagkakamali sila, napapagod at may sariling buhay. This is a risky strategy kasi sinisira nito yung fantasy ng pagiging idol, pero necessary siya para mag-survive sila long term. They are forcing the fans to grow up along with them. So, going back to the main question, nalalaos na ba ang Bini? The answer is a solid no.
Actually, they are about to reach a level na hindi pa naaabot ng kahit sinong Filipino artist. It is confirmed. BINI will perform at Coachella in April 2026. Let that sink in. Coachella, the biggest music festival in the world. Kasabayan nila sa lineup sina Justin Bieber, Sabrina Carpenter at Karol G. Hindi ka kukunin ng Coachella kung laos ka. Kukunin ka nila kasi world-class ka. This is the ultimate clapback sa mga haters. While people are busy arguing about their attitude on Facebook, BINI is busy preparing to represent the Philippines on the global stage. Inilabas din nila ang album na Flames noong November 2025. The sound is more mature, hindi na siya puro bubblegum pop like Na Na Na. Songs like Paro Paro show depth. They are evolving from being just performers to being artists. To wrap this up, ang BINI ng 2026 ay hindi na yung BINI ng 2024. Wala na yung perfect image. And honestly, that's a good thing. The scandals of 2025 stripped away the plastic perfection and showed us real women. Women who make mistakes, who get hurt, who fight back, and who stand up for each other. Ang mga casual fans na nakisakay lang sa trend, malamang umalis na sila. Pero yung mga totoong blooms, mas tumatag sila dahil sa mga pinagdaanan ng grupo. Ang ingay na naririnig nyo, yung mga nagsasabing laos na, yan yung tunog ng mga taong hindi makatanggap na nag-grow na ang BINI. They are no longer just a trend. They are a legacy act in the making. So, kita-kit sa Coachella. I want to know your thoughts. Considering yung sunod-sunod na issues nila, from the viral video to the privacy breaches, do you think Star Magic is doing a good job in protecting the girls' mental health? Or masyado ba silang pinabayaan sa public scrutiny?